Napakalinaw ng pagkakasummarize ni Congressman. Pero na-establish po na tao ni Garma itong si Tox. Yes, kasi sinabi ni Colonel Leonardo, sinabihan si Colonel Santi Mendoza, may tatawag sa iyo. Ang pangalan Tox, bata ito ni Colonel Garma. Okay. Ano po Linalipay po yung niya na bata ni Colonel those they are the exact words, may tatawag sa iyo, ang pangalan Tox, ito na kayo na mag-usap sa detalye, ito ay bata ni Colonel Garma. Okay. Ano po yung lumalabas na motibo kung bakit pinapatay di umano nila Garma at saka Leonardo itong si Attorney Wesley Barayuga? Well, we also found out na nung bago nangyari yun, itong NBI officer in charge, si Eric Distor, was already conducting an investigation regarding sa corruption and illegal activities dun sa PCSO. So itong si Wesley Barayuga, nakausap niya. And then si Wesley Barayuga was already preparing documents with regards to the corruption and illegal activities doon sa PCSO. More specifically, sa operations ng STL, Small Town Lottery. And according to the report, si Wesley Barayuga at that time was willing na to execute an affidavit or testify against the corruption in PCSO. And at that time, ang nakaupo nga ay si Police Colonel Rina Garma. So ang motibo po sa killing, sa nakikita po natin, based on doon sa sinumpaang salaysay, based doon din sa mga NBI investigations, patahimikin si General Attorney Wesley Bayoruga. That is the motive of the killing. Okay. Itong mga dokumento na inihahanda dapat ni Attorney Barayuga, would you know kung nasa na po ito at kung pwede pa siya magamit to pursue cases against retired Colonel Garma? In fact, nung pagkamatay ni Wesley Barayuga, pinasecure kaagad ng NBI yung office o kwarto ni Corporate Board Secretary Wesley Barayuga doon sa PCSO. Pero hanggang doon na lang po ang nakita natin sa report. So we will have to call the NBI what happened to their investigation at saka ano nangyari doon sa mga dokumento. Kahapon na napanood ko na you want cases to be filed or criminal charges to be filed against Colonel Garma at saka si Colonel Leonardo. Pero diba hindi naman kailangang intayin na matapos yung committee report bago ma-include nyo sa recommendation, hindi po ba? Diba? Kailangan po matapos ang committee report because we are not Congress is not a prosecutorial body, no? Apa. Ang ginagawa po natin sa inquiries, recommendatory lang tayo pagdating sa committee report. Congress cannot file a case against the perpetrators. It should be the judicial or quasi-judicial body ang magpa-file po. So ang ginagawa po natin, kung sa corruption po, yung sa committee report, we will furnish a copy dun sa ombudsman. In this case naman po, kung murder, then we will furnish a copy to the DOJ and yung recommendations natin to file cases. Ganun po ang proseso. Kasi in aid of legislation yun sa inyo. Pero ang punto ko po, in the meantime, hindi ba pwedeng gamitin na ng NBI for instance o kaya ng DOJ? Yes, of course. Yung testimony ni Colonel Mendoza. In fact, naawa din ako dito kay Colonel Santi Mendoza at saka kay Nelson Maririano because self-incriminating po yung mga binigay nila na mga testimonya. Kasi hindi naman po kami makabigay ng immunity. It is only the DOJ kung pwede silang ilagay sa witness protection program, gawin silang star witness if they are the least guilty. Since this is a conspiracy, masasama po talaga doon sila sa kaso. Yun po, pero makikita mo kung gaano katapang itong dalawa na in spite. Kahapon nga, para malaman nun ninyo, disarmahan na sila ni PNP Chief Marbel.
si Colonel Mendoza kasi in active service pa siya. That is the standard procedure, no? So it doesn't prevent the DOJ or whatever body to file cases po against the perpetrators. Hindi na po nila kailangan antayin yung committee report namin. Pero it will not be Congress who will file the case. It Yes, should be yes. somebody, it could be the family, it could be the wife, na ikang ang agabyado, or could be people of the Philippines. Kasi napaka-crucial ng testimony ni Colonel Santi Mendoza dahil ito yung iniintay, di ba? Ito yung magli-link talaga. And finally, there was a whistleblower. Yes, yan nga. Ang lalabas niya na yan ang ay star witness. Nangyari na po yan. Di ba dinidinig po natin si Alice Gon, si Cassandra Leong. However, hindi pa natatapos yung pagdinig natin, meron ng kaso sila sa AMLA, meron ng kaso sa human trafficking. So, yung mga judicial bodies natin, hindi na po nag-antay na yung committee report natin, nag-file na sila ng sarili nilang mga kaso. And that is why, wala na tayong mapipiga talaga doon kina makukuhang information pa doon kay Alice Go and Cassandra Ong, because every time you ask them questions, sasabihin lang nila, I invoke my right to self-incrimination, which is true naman, dahil 8 na nga ang kaso ni Alice Go, si Cassandra Ong may kaso na rin sa AMLA. So they can always invoke that right, and they are privileged to have that right. Kumusta naman po, Congressman, yung security ni Colonel Santi Mendoza at ng pamilya niya? Meron po ba nagpo-provide? Kasi baka naman sila iharas o worse, patayin. Well, yan ang ano talaga, no? Ang ginagawa po natin talaga ngayon yung safety ni Colonel Santi Mendoza, no? Kasi sabi ko nga voluntary ito, he has incriminated himself, and syempre if we will file cases, most probably or highly probably siya talaga ang magiging star witness dito.